Magandang hapon sa inyong mga giliw kong mag-aral. Tayo ngayon ay nasa kalimang linggo ng ating aralin sa Filipino. At ang ating paksa ngayong linggo ay ang pag-unawa sa akdang binasa. Tara na at matuto. Sa araling ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang una na iuugnay ang mahalagang kaisipang nakapaloob sa COVID-19 at nailalahad ang damdaming namayani sa tula. Mahalagang maunawaan ng bawat mambabasa ang akdang binasa. Kailangan ang lalim sa pag-unawa upang makita o maintindihan ang detalye ng bawat akdang binasa. Sa araling ito, kayo ay inaasahang malinang ang kakayahang umunawa sa mga binasa sa pamamagitan ng paghinuha batay sa mga idea o pangyayari sa akda at mga dating kaalaman kaugnay sa binasa. Bago tayo lumalim sa ating talakayan ay gawin muna natin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Gamit ang iyong sariling kaalaman, ibigay ang mga bagay na maaari mong iugnay sa salitang pinag-uusapan. Ang ating salita na pag-uusapan ay tungkol sa COVID-19. Pwede ka magbigay ng mga salitang maaaring iugnay dito, katulad ng protocols, no? Health protocols. Ano pa? Ayuda. Bakuna. Quarantine. Pandemya. Sakit. Yun ang pwede natin mga salita na ating pwedeng iugnay sa salitang COVID-19. So bakit natin tinanong ito? So mas maunawaan kasi natin ang isang paksa na ating binabasa kung mayroon tayong tinatawag na prior knowledge. Ito ay nakatutulong sa atin upang lubos na maunawaan ang ating mga binabasa. Ang pangunawa ay mas mahanahasa sa tulong ng ating kaalaman o mga karanasan ng mambabasa sa pamamagitan ng dating kaalaman o mga karanasan na iahambing at naiuugnay ng mambabasa ang kontekstong ipinapakita ng isang akda. Ang dating kaalaman o mas kilala bilang prior knowledge ay tumutukoy sa mga kaalamang nakaimbak sa ating isipan na nakuha mula sa mga bagay na ating nakita, narinig at nabasa. Ang ating mga karanasan ay isang malaking tulong upang mas madaling maunawaan ang isang akda. Sa pamamagitan ng pagbabasa sa mga detalyeng ipinapakita sa isang akda, inuugnay natin ang konseptong ito sa ating personal na karanasan. Mayroon tayong dapat na iba't ibang kakayahan o kasanayan na kailangan ng isang mambabasa upang higit na maunawaan ang kanyang binabasa. Ang una dito ay yung tinatawag nating word perception or word recognition. Nakikilala ang mga salita o pagkilala sa mga salita. Bukod sa natutukoy ng mambabasa ang bawat titik na bumubuo ng salita, nabubuo at natutukoy rin niya ang kahulugan kapag pinagsama-sama ang mga titik upang ito ay maging isang makabuluhang salita. So, ibig sabihin nun, nababasa mo ng tama ang mga salita na iyong binabasa. Ang ikalawa namang kasanayan ay yung tinatawag nating comprehension o pang-unawa sa ating binabasang teksto. Sa kakayahang ito, nangangahulugang na ang binasa ay naunawaan ng mambabasa at nakalimbag na tekstong binasa kahit mahirap itong basahin. So, ibig sabihin,
Kapag meron tayong pangunawa, yung tinatawag nating comprehension, kung ano ang nabasa natin, nauunawaan natin ang mensahe, nare-recall natin yung mga pangyayari, mga tauhan, mga tagpuan sa ating tekstong binasa. Ang ikatatlo naman ay ang nabibigkas sa bawat salita ng teksto at may katatasan ito, yung tinatawag nating fluency. Sa kayang ito, nakikitang binasa na ang mambabasa dahil bukod sa lubos niyang nakikilala ang mga salita, meron na rin siyang ganap na pangunawa sa bawat salita ng teksto. Ibig sabihin, nababasa natin, naunawaan natin yung mga salitang nababasa natin ng tuloy-tuloy. Yung tinatawag natin na fluency. Kaapat, decoding. Nabibigkas ng wasto ang mga titik na bumubuo sa salita. Sa kayang ito, na ipapakita ng mambabasa ang kaalaman sa tamang bigkas ng mga titik. Ayan. Ikalima, nababatid ang kahulugan at gamit ng salita sa pangusap o may kakayahang bokabularyo. Sa kayang ito, nakikilala ng mamabasa ang salita at natutukoy kung ano ang ito ang ibig sabihin, no, vocabulary. Kaanim, nagpapakita ng pagpapahalaga sa panitikan, yung tinatawag nating literary appreciation. Ibig sabihin, kapag nabasa mo yung isang bagay, isang kwento, hindi mo lang siya naunawaan kung hindi meron kang na-appreciate mo siya, ay, ang pangit nung kwento kasi hindi maganda yung wakas, o pwede naman natin sabihin na maganda yung kwento sapagkat napakaganda ng flow ng plot na tinatawag natin sa Filipino na banghay, no? O minsan naiinis ka dun sa character. Meron tayong tinatawag nating literary appreciation. Sabi dito, sa kayahang ito na ipapamalas na mambabasa ang pangunawa, pagkagiliw at pagkapapahalaga sa mga tradisyonal o mga makabagong babasahin na iniugnay sa mga napapanahong issue. Bukod dyan, meron tayong iba't ibang uri ng pagbabasa. Ito yung paraan na hindi naman kailangan na binabasa yung buong teksto, no? Ang una yung tinatawag natin na scanning. Uri ng pagbabasa na kung saan ang nagbabasa ay nagsasagawa ng paggalugad sa material na hawak tulad ng pagbabasa sa mga susi ng salita o keyword, pamagat o subtitles. Dito, ang mahalagang salita ay binibigang pansin upang ang mahalagang mensahe sa pahinang binasa o na tinitingnan, halimbawa nito ay pagtingin sa dyaryo upang malaman kung nakapasa sa isang board exam, pagtingin sa winning number ng loto. So, ibig sabihin dito sa scanning, tinitingnan lang natin yung mahalagang detalye, no? O pwede yung pamagat o isang specific na kaalaman tungkol sa isang binabasa. Ang ikalawa naman ay skimming. Ito ay pagsaklaw o mabilisang pagbasa upang makuha ang pangkalahatang idea o impresyon, o kaya'y pagpili ng material na babasahin. Ito rin ay pagtingin o paghanap sa mahalagang impormasyon na maaring makatulong sa pangangailangan tulad ng term paper o napapanahong papel, research at iba pa. Ang skimming ay pinaparaan ng pagbasa o pinakamabilis na pagbasang masasagawa ng isang tao. Ang gumagamit ng kasanayang ito ay pahapyaw na bumabasa ng mga pahiwatig sa seleksyon katulad ng pamagat, paksang pangungusap, binabasa niya ng pahapyaw ang mga kabuuan ng seleksyon at nilalaktawan ang mga hindi kawili-wili sa kanyang sandaling iyon. Ang ikatatlo naman ay tinatawag nating previewing. Sa uring ito, ang mambabasa ay hindi kaagad sa aklat o sa chapter. Sinisuri muna ang kabuuan at estilo o register ng wika ng sumulat. Ang ganitong paraan ay nakatulong sa mabilis na pagbasa at pag-unawa sa babasa. May iba't ibang bahagdan ang previewing, gaya ng mga sumusunod. Pagtingin sa pamagat, heading, subheading, na karaniwang nakasulat ng italic.
Ang ikaapat naman is casual, pagbasa ng pansamantala o di palagian. Magaan ang pagbabasa tulad ng halimbawa ng may inaantay o pampalipas ng oras. Ang ganitong paraan ay nakatutulong sa mabilis na pagbasa at maunawaan sa babasa. May iba't ibang bahagdan ang previewing gaya ng mga sumusunod.